Sa lahat ng nilalang na nasa lupa, ang tao ang nagtatanong. Tao lamang po ang may kakayahang mag-isip at magtanong, bakit kaya namamatay ang tao? Bakit ko nasabi ito? Isang mananaliksik ang nakatuklas at taglay natin sa ating mga isipan yung ating tinatawag na utak, ang isang sangkap na wala sa lahat ng mga hayop. Ito yung may kaugnayan sa ating pananaw sa hinaharap. Mayroon tayong walang hanggang pagnanais na mabuhay. Oo, nais nating mabuhay ng walang hanggan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga hayop po, ayaw din nilang mamatay. Kung may panganib, tumatakbo sila. Kung mayroong maninira, sila ay nagtatago. Ayaw din nilang mamatay. Pero kung may namatay silang anak, halimbawa yung inahin, nakita niya yung kanyang isang sisiw ay namatay. Anong gagawin ng inahin? Oo, gigisingin niya yung kanyang sisiw. Ilang beses niyang gisingin, ayaw bumangon, anong gagawin niya? Iiwanan niya. Di ba? Ang katwiran niya, meron pa naman akong 19 na sisiw. So tuloy sila. Pagdating ng gabi, hindi niya maaalaala yung kanyang isang sisiw na namatay. Wala sa kanyang isipan yung lungkot. Wala sa kanya yung lungkot. Anong pagkakaiba po ng tao? Yan. Anong pagkakaiba natin mga tao? 10 taon na, 5 taon na, o kaya 20 taon na namatay yung mahal natin sa buhay. Pag maalaala natin, anong nangyayari? Nawawalan tayong ganang kumain. Diba? Nalulungkot tayo, naiiyak tayo. Yun ang isang bagay na nagpapakita na hindi likas o hindi natural ang kamatayan sa tao. Hindi po ito ang original na layunin ng Diyos. Oo, ang dahilan ay sapagkat gaya ng binabanggit ng Roma 5:12. Meron akong Biblia rito, malaking titik na Bible, mga kapatid. Nais kong basahin sa kapakinabangan natin lahat. Roma, Kabanatang 5, Talatang 12. Ang mga saksi ni Jehovah ay kabisado itong tekstong to. Ito ang nagpapaiba sa kanila sa lahat ng relihiyon. Yan, basahin natin. Kaya naman, kung paano sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. Paulitin ko po, kung paano sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan ay lumaganap sa kanilang lahat. Yun po ang sagot na iniaalok o pinakikita ng Biblia. Si Adan at si Eva bilang ating unang magulang ay hindi na natiling masunurin o tapat sa kanilang manlilikha. Ang Diyos ay nagbigay ng kondisyon para sa isang walang hanggang buhay. Mabubuhay kayo kung susunod kayo sa nagbigay ng buhay sa inyo. Ano ang ibig sabihin? Noong araw na si Adan at Eva ay lumabag doon sa utos na huwag nilang galawin o kainin yung bunga ng punong kahoy, hindi sila namatay noong araw na yon. Subalit sa paningin ng Diyos, sila ay namatay. Ayan. Ano ang kahulugan nito? Sa paningin ng Diyos, tayong lahat po ay namamatay. Buhay tayo ngayon, pero para tayong electric fan na humiwalay sa kuryente o hinugot doon sa power supply. Ito'y umiikot pa sa kanyang ganang sarili, subalit darating ang panahon na ito'y titigil. Yan. Yan ang naganap kay Sister Vanji. Tumigil yung kanyang buhay. Ano dahilan? Sapagkat katulad natin, si Sister Vanji ay galing din kay Adan. Ayan.